pagbalutan po kasi, hindi ko po naitayo kaagad yan. Nag-start po kami talaga sa pinakamababa noong 1997. Isa tong social enterprise na nag-upcycle kami ng mga plastic waste into home furnishing and other home decor. Ako po ay dating seafarer sa isang cruise line. Since 2012 hanggang nung pandemic ay sumasampa po ako ng barko. Nagulat ako, marami palang mahilig din sa lettuce. Kaya naisipan kong gawin siyang negosyo. Inspired sa Cebu, dinala ko siya sa Cavite at ngayon pumatok din sa Cavite yung sugba-sugba business na nanggaling sa Cebu, yung mga recipe. Alam niyo po yung pandemic, kami po ang number 1 na naapektuhan. Kasi sa gabi yan itinitinda, hindi lang po kami na sumuko. Talagang sige lang, sige lang, sige lang. Bago kasi yung pandemic, sumabog yung bulkan. So, problema na naman yun. So, hindi ko alam kung paano ako babangon. Nagkasakit din ako kakaisip kung paano ko siya sisimulan ulit. So, kailangan ko ng additional pondo din para maayos yung quarters ng mga tao ko. Kasi hindi pwede umuwi, di ba? So, yung sa studio ko, ayusin yung quarters nila. Pero yung community ko, nung sumabog na yung bulkan, before lockdown, medyo naman sila, secure sila kasi ang daming donation noon. Kailangan nilang bumangon din, di ba? Dumadami na yung tanim ko, hindi na namin maubos. Sinubukan kong i-post sa social media. Nagulat ako, marami palang mahilig din sa lettuce. Noong pandemic ng lockdown, syempre tayo yung food business ay talagang bumagsak. Pero hindi ako pumayag na dapat hindi ako malugi. So nag-branch out ako, fruits and vegetable business. So andyan pa rin yung sugba-sugba business at nakaalalay naman ang aking fruits and vegetable business na talaga namang kumikita hanggang ngayong pandemic. Agnes, alam mo ba ito? Sabi niya, ano yan? SBC to. Sabi, alam mo ba, nakakuha ko ng 1 million dito? Sabi ko, kailangan ko ako additional capital, sabi ko sa kanya. Yung isang kasamahan ko kasi sa barko, siya yung nag-refer sa akin. Pare, baka gusto mong subukan to, mag-apply. So sinubukan ko. After ilang months, na-approve naman yung loan ko. So yun na yung ginamit ko para mapalaki pa yung negosyo ko. Nung bedridden ako sa Viluna Hospital, nabalitaan ko yung tungkol sa programa ng ating Presidente Duterte na tungkol sa mga sugatang sundalo na bibigyan ng loan para makapagsimula ulit ng panibagong chapter ng kanilang buhay para naman hindi sila masyadong ma-down dahil sa nangyari sa kanilang aksidente sa serbisyo. Napakadali ng pag-a-apply ko sa DTI through online. Mas hassle-free kumpara sa pupunta ka pa doon sa mismong site para mag-apply. Ngayon, through online, mas mabilis ang aking pag-apply ng loan. Magsisimula tayo sa isang maliit na puhunan, mapapalago natin ito ng mapapalago. Huwag tayong umasa lang sa trabaho natin, dapat tayo'y magnegosyo para mas umunlad ang ating buhay. Hindi lang po kami sumuko. Talagang sige lang, sige lang, sige lang. Hindi po sila kasi nagsawa sa akin eh. Nakita nila, nag-grow ako. Nag-start ako ng namimili ng itlog hanggang nagka-incubator, nagkabalutan. Pero po itong last, yan po ang pinakamasaya ko. Nakapagpatayo po ako ng maliit na gasolinahan. Alam mo yung parang magulang ng mga mga MSME, yung SB Corporation. Alam nila kung ano yung kailangan mo, alam nila may problema ka kahit hindi mo sasabihin sa kanila. Sobrang nagpapasalamat talaga ako doon sa SB Corporation. So yun na yung ginamit ko ulit para makabangon. Isang araw nagulat na lang ako,
Lumalaki na yung market ko, so nauubusan na ako ng ano, doon ko na naramdaman na, uy, medyo nabuhay na talaga yung business ko. So yun na, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Nag-apply naman ako ulit ng suki. Hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka patalo. Kasi hanggat nandyan yung SB Corporation na laging nagpapautang, may pag-asa pa talagang umasenso.